Nagyelo na ang impyerno. Ayon sa pinakabagong owner satisfaction ng Consumer Reports, mas pinipili na ngayon ang BMW kaysa Lexus. Anong nangyayari? Ibabahagi ko ang 10 nangungunang sasakyan at ipapaliwanag kung bakit ayon sa opinyon ko. Nasa ikalawang posisyon ang BMW at ika-6 naman ang Lexus. Simulan na natin. Masyadong maikli ang buhay para magmaneho ng mga boring na kotse. Simulan natin sa pinakamababa sa 10 nangunguna na ito at aakyat tayo hanggang sa pinakauna. Ang una, syempre, ay ang Tesla. Ang Tesla ay may kabuuang ranking report card na 72. Bakit? Kasi maganda ang performance nito sa road test. Karamihan sa mga tao ay sobrang nasisiyahan sa paraan ng pagmamaneho nito at may score na 81 sa driving aspect. Excited ang mga tao. Sa unang beses mong magmaneho ng EV, talagang nakaka-excite. Tapakan mo lang ang throttle, aandar agad. Isa ang Tesla sa pinakamabilis na sasakyan sa merkado. Gusto mo man o hindi, siguradong isa ito sa mga sasakyan na di mo pwedeng baliwalain. Yung performance na nakukuha mo mula sa isang electric vehicle ngayon. Pero kahit ganoon, kulang pa rin. Walang tunog, walang passion, at walang kaluluwa. Alam din nating may problema sa reliability ang Tesla. Iyan, kapag isinama sa ratings, ibig sabihin maraming nadidismaya sa kalidad at finish. Pintura, mga gap sa panel, pag-ipon ng tubig at yelo at fogging, pati na rin ang mga ilaw sa harap at likod at ilan sa mga aberya at problema, pati na rin ang ilang mga recall, mga backup camera, mga issue sa manibela, over-the-air na mga update. Ibig sabihin, kulang pa sa pagiging maaasahan ang Tesla dahil balik ka ng balik sa talyer. Pang-10 ang Tesla sa overall average na satisfactory rating dahil maganda naman ang pakiramdam ng mga tao rito. Ang Acura naman nakakuha ng rating na 80 pagdating sa aspeto ng drivability na bahagyang mas mababa kaysa sa Tesla. Maraming tao ang gusto ang magarang sasakyan, kumikislap na ilaw, teknolohiya at masarap na pakiramdam. Tahimik ito, hiwalay sa ingay at ramdam ang kalidad ng mga produkto ng Acura. Maganda ang MDX, kailangan pa magpakitang gilas ng ADX, pero ang RDX ay magara, mabilis, maliit at sporty. Kahit ang Integra ay nakakatuwa at may manual gearbox pa. At maraming customer ang gusto talaga ang pakiramdam kapag sila ang nagmamaneho ng isang Acura. Kaya naman maganda talaga ang benta nila. Pero sa kabilang banda, nakakalungkot lang dahil ang karaniwang reliability ay medyo nagpapababa sa kanila ng 1 o 2 antas. Alam natin na sunod-sunod ang recall ng Honda. Umabot na ng 1.5 million kasama pati ang mga produkto ng Acura. Dahil sa mga problema sa 1.5 turbo oil at fuel dilution, pati na rin ang mga issue sa makinang 3.5. May mga problema sila sa crank at bearings, pero bukod pa doon, may mga issue rin sa programming sa kabuuan. Dahil kulang sa polish, medyo nadidismaya ang ilang may-ari ng Acura Electronics sa pagiging maaasahan nito. Gayunpaman, ang kabuuang satisfaction rating mula sa mga customer ay talagang positibo at ang Acura ay may rating na 73 base sa Consumer Reports ng kabuuang customer satisfaction. Ngayon, ang Hyundai ay may normal na antas ng pagiging maaasahan. Bakit? Maraming recall ang naganap lalo na sa internal combustion engine, sira o palyang piston ring, rebuilt na makina at backlog ng recall. Nag-aalala at nagdududa ang mga customer. Napupuno pa ng papel ang kanilang mga folder sa dami ng recall. Nakita mo ba ang memo? Oo, pero ano ang mahalaga? Madalas, karanasan sa pagmamaneho. Dinadala nila ang sasakyan sa labas, kasama ang bagong teknolohiya, cross-stitching sa upuan at maraming ilaw. Mas moderno pa sila kaysa sa mga kakumpetensya mula Honda at Toyota. Dahil dito, maganda ang performance ng Hyundai na may rating na 74, kaya ito ang sumunod sa listahan. Kasunod sa listahan ay si Lincoln. Ngayon, marami siyang sasakyan gaya ng Corsair na medyo nakakainis at maliit. Maraming nagtatanong kung sulit ba ang dagdag gastos o mas mabuti pang bumili na lang ng Ford. Bukod pa doon, ilang EcoBoost engine at teknolohiya ay nagkaproblema rin. Sa totoo lang, Ford at Lincoln pareho lang ang produkto at madalas silang ma-recall. Dahil dito, kulang sa reliability. May issue sa electronics, transmission at oil leaks. Alam din nating madalas masira ang head gasket. Maraming problema gaya ng cam facers, kaya mapapaisip kung bakit pa binibili. Pero dahil sa maganda at marangyang driving experience, nabibighani ang mga tao sa test drive. Ako rin, gusto ko ang Aviator. Maganda ang mid-sized SUV na ito na may 3 upuan. Astig ang itsura, tunog at takbo dahil sa twin-turbo V6. Medyo kulang sa reliability, kaya hindi mataas ang overall satisfaction, pero nakakuha pa rin ng 75 rating
at napasama sa 10 nangunguna ang Lincoln. Nagiging interesante na dahil pinag-uusapan natin ang Lexus, na kilala bilang maaasahang brand. Pero sa kasawiang palad, bumaba sila ng 3 pwesto. Hindi dahil sa itsura o kakulangan sa innovation. Meron sila nun. Ang naging problema, tinanggal nila ang ES na pinakamaaasahan nilang modelo. Nakakalungkot na nawala ito at naapektuhan sila, lalo na't napalitan ng sasakyang posibleng may maraming problema. Dahil dito, isinama sa recall ang GX 550 na may 3.4-liter V6. Tinatawag nila itong V35A, pati ang LX 600 na may parehong issue. May dalawang SUV silang may malaking problema dahil pinalitan nila ang dating maaasahang makina. Dati may 4.6, 4.7 V8 ang GX at 5.7 V8 ang 6 matitibay ang mga iyon. Wala na ngayon. Nakakalungkot na tinanggal nila ang ilang magaganda at pinakamaasahang makina. Kahit maaasahan pa rin ang karamihan. Gustong-gusto pa rin itong imaneho ng mga tao. Maaasahan at ligtas pa ring bilhin ang modelong ito, kaya mataas ang kasiyahan ng mga may-ari. At ang kabuuang kasiyahan sa pagmamaneho mula sa upuan ng driver ay nasa ranggong 80 pa rin dahil karamihan ng tao ay talagang mahal at kontento sa Lexus. Sa kasawiang palad nga lang, dahil nagkaroon sila ng napakaraming recall. Dahil dito, ang Lexus ay nasa ranggong 75 na lang ngayon, 3 na naman ang ibinaba mula sa dati nilang pwesto. Ang susunod naman ay Toyota. Maraming produkto ang may parehong drivetrain at chassis. Ang RAV4 ay kapareho ng Lexus NX pero hindi kasing pino ng Lexus. Ayon sa Consumer Reports, mas mababa ang driving experience nila na 77 kumpara sa Lexus na 80. Tinanggal na naman ng Toyota ang ilang maaasahang drivetrain. Ngayon, may Tundra na gamit ang V35A gaya ng sa Lexus Land na mas hindi maaasahan kaysa dating 5.7. Matibay ang 5.7 V8 pero hindi ang bagong V6. Sayang, nagkaroon ng ilang paunang issue ang Toyota kahit magaganda mga modelo nila. Yung 8-speed at 6-speed manual ng bagong Tacoma ay may issue sa hubs at hardware kaya hindi tumatagal. Naalala mo ba yung ilang wastegate sa mga turbo? Sa ilan sa mga naunang makina ng mga truck nila? Mga backup camera, fog at reverse lights sa mga Tundra nila? Mga navigation screen na nawawala ang display? Hindi talaga naubusan ng mga issue. Ngayon, ayokong tirahin ang Toyota. Sa tingin ko kasi, sila lang talaga yung higante. Mas malaki sila, mas malakas ang bagsak, at sa kasamaang palad. Dahil dito, nadadamay pati Lexus ng Toyota. Ayon sa Consumer Reports, 75 ang kabuuang customer satisfaction rating. Salamat sa mga bagong miyembrong sumusuporta sa channel. Kung gusto mo ng sarili mong emoji, priority sa mga tanong, pasilip sa bagong video, o gusto mo lang suportahan ang channel, siguraduhin pindutin mo yan sa ibaba. Pindutin mo yung link na yon. Gagawin na nun lahat para sa'yo. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Susunod, siguro nahulaan mo na, Honda ito, isang Honda. Mas nakakaaliw itong imaneho, kung saan medyo isusuko mo ang tibay. Pero siguradong panalo ka naman sa karanasan sa pagmamaneho dahil ang Honda ay maganda imaneho. Yung pakiramdam mo sa upuan, paghawak mo sa manibela, at nagsisimula ka ng magpalit ng gear. May ilan pa silang sasakyan na manual na siyang pinakamasaya at exciting imaneho. Ang ranggo nila ay 83. Karaniwan din silang mas sporty ang pakiramdam kaysa sa Toyota. Bukod pa dyan, napakaganda rin ng inaasahang reliability ng Honda. Oo, nagkaproblema sila sa 1.5 Turbo 4S pati sa langis, gasolina at programming. May bagong recall sa ilang 18 pulgadang gulong ng Honda Civic kaya hindi rin perpekto ang Honda. Kahit ganun, mataas pa rin ang customer satisfaction ng Honda. Tumaas sila ng isang pwesto at natalo ang Toyota at Lexus na may rating na 76. Ngayon, heto ang isa na siguro hindi mo inakalang makikita mo sa nangungunang 5. Pinag-uusapan natin ang Porsche. Oo, kapag usapang 911s at Boxster, laging trending ang mga Porsche sa social media. Sila ang may hawak ng teritoryo at pinakamagandang karanasan sa pagmamaneho. Parang naka-railless ang handling. Pwede ka pa rin kumuha ng manual. Ang PDK nila ay isa sa pinakamabilis na dual clutch gearbox. Nakita mo na ba paano sila binubuo? Ang karaniwang Porsche ay parang isang mamahaling Swiss na relo. Ginawa sila ng may integridad at kalidad na mapapaisip ka kung paano pa makakakumpetensya ang ibang mga gumagawa ng kotse sa Porsche. Mahal silang alagaan. Mauubos ang pera mo kapag nagkaproblema na. Pero siguradong matibay sila at sobrang saya nilang imaneho. Karamihan sa mga customer ay nagsasabing nasa paligid ng 83 ang ranggo nila base sa kabuuang kasiyahan ng customer. Mataas ang inaasahang pagiging maaasahan ng mga bagong modelo
at maganda ang average. Karamihan sa customer ay mahal ang kanilang Porsche at ayaw nila itong palitan. Sa ilang makina, asahan ang tagas ng langis at cam housing. Dapat mo itong isaalang-alang kapag bumibili ng base engine ng Macon. Magkakaroon ka ng ilang problema kapag medyo nagamit na at gagastos ka talaga sa maintenance para mapanatili ito. At iyan ang isa sa mga kahinaan ng Porsche. Ngayong taon, ang 2026 na Consumer Reports rating ng Porsche ay 79 sa kabuuan. Ngayon, ang susunod sa listahan, ang BMW ang nasa pangalawang pwesto at ang BMW ay talaga namang ultimate driving machine. Konting palakpakan naman, pwede ba? Malayo na ang narating nila, dumaan sila sa hirap at tiniis ang mga pagsubok at hanggang ngayon, hindi pa rin sila murang kotse para alagaan. Kahit anong isipin mo, ang 4.4-liter na twin-turbo V8 na sasakyan tulad ng ibang turbocharged na makina nangangailangan ng mas mataas na maintenance at serbisyo. Komplikado ang teknolohiya nila. Dual-clutch gearbox, mamahaling drivetrain, at ilang sasakyan ay may air ride suspension at iba pang teknolohiya. Ibig sabihin, mataas ang tsansa ng sira, kaya average lang ang predicted reliability nila ayon sa ratings. Pero sobrang saya pa ring imaneho. Gumawa sila ng malalaking hakbang sa pagpapabuti ng mga sasakyan na may B48 at B58 na makina. Alam mo, yung 3 Series, 4 Series, 2 Series na mga kotse, yung mga mas maliit hanggang mid-sized na mga modelo. Pati yung X5 may dala ring ilan sa pinakamagaganda nilang makina. Tama, pwede mong makuha yon. Ang inline turbocharged 6 na kilala bilang B58 ay legendary nilang makina. Matibay ito pero may sarili ring mga problema. Pwede mong asahan na magkakaroon ng gasket leaks, tagas sa oil filter housing, pwede ring magka-coolant leaks, at problema sa water pump. Kahit mechanical na sila ngayon, may posibilidad pa rin ng mga problema. Siyempre, meron din silang heat encapsulation. Oo, kaya nilang tiisin init at lamig at mas matibay ang plastic nila sa ilalim ng hood pero di pa rin perpekto. Ang ZF8 Speed Auto ay matibay na transmission at paborito ng maraming driver. Gustong-gusto ko rin ang mga sasakyang ito. Sa tingin mo ba kaya ito sikat sa car enthusiasts dahil ang ganda ng takbo nila? Ang BMWs ay may overall rating na 89 ayon sa driver. Ang kabuuang antas ng kasiyahan ng mga customer ay sobrang taas. Karamihan sa mga tao ay talagang mahal ang kanilang BMW. At dahil dito, ito ang numero. Pumangalawa sa Consumer Reports Customer Satisfaction Survey na may score na 82 habang nanguna ang Subaru sa listahan na may 82 sa drivability. Mataas ang inaasahang pagiging maaasahan at kasiyahan ng customer. Marami ang mahal ang kanilang Subaru, kaya kasama ito sa listahan ng nangungunang 10. Pero paano nangyari na ang BMW na ito ay mas mataas kaysa sa ilang produkto na galing sa Lexus at Toyota? May ilang may problema na sasakyan ang Lexus ngayon. Dahil dito, may mga pagbabago sa V35A BMW. Pero hindi lang sa pagiging maaasahan ng B48, B50. Dahil ayon sa kanilang karaniwang pagiging maaasahan, hindi pa rin sila mas maaasahan kaysa sa Lexus. Pero kapag pinag-uusapan mo ang saya sa pagmamaneho, tiyak na may mas magagandang sasakyan na mas nakakasatisfy sa pagmamay-ari. Pag lumingon ka, tinitingnan mo ulit, pangatlong tingin pa, na-e-excite ka sa BMW na, yan, na-e-excite kang imaneho ang sasakyan. Ipapasok mo sa shop $250 kada oras ang bayad sa paggawaan. At sa iba, pwedeng umabot ng $3,500 para sa timing chain. Magastos siya, pero pag minaneho mo, nawawala ang takot. Kaya gustong-gusto ng mga tao ang mga sasakyan na ito. Masaya ang may-ari ng BMW at Lexus. Pero ang Lexus o Toyota, tinitingnan lang ng iba na parang ordinaryong gamit. Maaasahan sila, magaganda, magaling, pero sa kasamaang palad, medyo may kulang. Dito natin tinatalakay ang kasiyahan ng customer, hindi lang pagiging maaasahan. Kung gusto mo ng pinaka-maaasahang Lexus na sasakyan, ibabahagi ko sa iyo. Paano naman ang pinaka-maaasahang sasakyan ng BMW? Nandyan mismo? Magugustuhan ninyo ang mga iyon. Sana magkita-kita tayong lahat ulit sa lalong madaling panahon. Lahat kayo, magkita tayo ulit. Paalam.